Binasa natin ngayon tungkol sa English Great Commission. O ito yung inuutos sa atin ni Jesus na gawin natin. Kung makapansin nyo, no, ang sinasabi dito, go, humayo kayo, o therefore. Ibig sabihin, hindi na sa sarili mo. It's not about you. Itong inuutos sa atin para na sa mga kapwa natin. At tayo ay binigyan ng isang utos kasi tayo ay mga disipulo. At ang utos niya, make disciples also. So isang disipulo nagagawa ng mga disipulo din. Ang tanong, ano ba disipulo? Alam niyo na yun? Ano yun? Learner. Isang tao na naniniwala at nag-aaral para maging isang kung sino sinusundan nyo. At dito sa binasa natin, no, binanggit yung tatay, yung anak, at saka yung Holy Spirit. Yung tatay ang creator. So, creator, siya tatay natin, siya Diyos natin. So, ibig sabihin, kung tatay natin siya, dapat nakikita sa atin kung ano ang mga attributes o qualities ng tatay. Para isang pamilya, no? Kunyari, si Gina, mahusay kumanta, nakaka-100 doon sa kinakanta niya. Yung anak niya, ganun din. Diba? Kunyari, si Ange, mahusay sumayaw. Nakita naman nung Zumba na mahusay sumayaw yung anak niya. Kasi siya pinakabatang nagsusumba doon. Pero tayo ay mga anak ng Diyos. So dapat nakikita sa atin yung buhay Diyos. Kunyari, isang pamilya na makikita mo halos pare-pareho silang gumalaw. Pare-pareho silang mag-isip. Pare-pareho silang manamit. Kasi iisang isa kung tawagin nila. O isang kultura. So dapat makikita sa atin ang buhay Diyos. Paano nga ba? Paano mamuhay? Paano ba ang buhay Diyos? Si Jesus ang bumaba. Pinakita niya kung paano ang buhay Diyos. Pinakita niya na ang buhay natin ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa iyo. Paano siya nabuhay? Papako siya sa krus para sa atin. Sinasabi natin, Savior natin siya, manunubos natin siya. Ano ba yung manunubos natin? Paano ba yun? Parang nung babalikan ko yung Exodus, aalis sila sa Egypto, nagkatay sila ng tupa, pinahid yung dugo sa pinto. Yung tupa, tinubos ang buhay ng mga firstborn. Si Jesus ganun din. Siya nanubos sa buhay natin lahat. Kasi tayo lahat patay sa kasalanan. Yung mga Israelites dati, nandun sila sa lugar na makasalanan ng lugar. Inaalis sila ng Panginoon doon. Tayo, inaalis tayo ng Panginoon sa isang lugar kung saan puno ng kasalanan ng buhay natin. Kaya nga, disipulo, kasi nag-aaralan natin kung paano maging kagaya niya. So, ang goal ng discipleship na pinag-uusapan natin ay parang maging Kristo sa buhay natin ngayon. Kasi wala na siya dito. Tayo na ngayon ang kamay, paa, bibig, mata, tenga. Kung paano siya namuhay, dapat ginagaya natin. Kaya nga tayo learner, di ba? Kasi pinag-aaralan natin kung paano maging kagaya niya. Eh, ang Holy Spirit naman. Kung nasa ang Holy Spirit, may bagong buhay. Nung Genesis pa lang, umpisang-umpisa pa lang, paano nabuo ang lahat? Sabi, the Spirit of the Lord was hovering over the waters. Kung nasa ng Espiritu, may tubig, may bagong buhay. Si Noah, nagkaroon ng malaking baha. Nung matatapos na yung baha, nagpalipad siya ng una riven. Bumalik. Tapos mamaya konti kalapate. Ang kalapate ay sign ng banal na Espiritu. At may tubig sa paligid. Nakita nyo, no, sa Genesis, nagkaroon ng buhay ang mundo. Kay Noah, agalit ng Diyos. Pero dahil kita niya na merong matuwid, si Noah yun, nagkaroon ng panibagong buhay ang mga tao. Si Jesus, nung bininyagan siya, andun yung tubig, andun yung banal na Espiritu. Na umpisa, nagkaroon ng bagong buhay. Pinakita niya kung paano mabuhay. Ito ngayon, yung kahapon, sinelebrate natin Pentecost. Nung bumaba ang banal na Espiritu, nagkaroon agad ng 3,000 converts. Nagkaroon ng simbahan, nabuo ang simbahan, nag-birthday ang simbahan kahapon, kaya sineselebrate natin yun. Nung bumaba ang Espiritu Santo, nagkaroon ng bagong buhay, nagkaroon tayo ng buhay Diyos, kasi alam na natin na tatay natin ng tatay, Jesus, nakita ni Jesus kung paano mamuhay at ginagabayan tayo ng banal na Espiritu para may isabuhay natin ang buhay Diyos. So, let us make disciples of all nations. Sabi, of all nations, hindi lang, ay, itong pamilya ko lang, ay, itong katrabaho ko lang, o kaya kasama ko lang sa komunidad. Pero sinabi sa atin lahat. So, ibig sabihin, dapat nasa sa buhay natin, ang araw-araw na pamumuhay natin,
Pagiging disipulo ay araw-araw, araw-araw, araw. Pagka nakikita sa atin araw-araw, araw-araw, lahat ng tao nakikita yon. At dahil doon, na-encourage natin sila na maging disipulo. So, umpisahan po natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, pero dapat buong buhay natin ay pinapakita natin ang buhay Diyos. Okay, good morning.